Hello mga langga, pwede pa share ko sa inyo tong aking pag-submit ng new form dahil naka-receive nga ako ng email galing kay Google AdSense. Kailangan ko daw mag-submit ng new form. So sinundan ko lang yung instruction at clinic ko yung submit new form. Click start new form para mapunta na kayo dito sa step 1. So type of account, syempre individual, tapos click niyo po yung next. So daw, click. So, step 2, are you citizen or resident? Siyempre, no ang ilagay nyo kasi hindi naman kayo taga-US. So, dito sa ating tax identity, dito nyo na ilalagay yung mga pangalan or kung sino yung mga nakapangalan doon sa TIN number na nilagay nyo dito. Ako naman mga hindi ko na kailangan siyang baguhin dahil pangalan po ng asawa ko ang ginamit ko dahil TIN number po niya ang nilagay ko. Mas madali na lang po sa akin dahil hindi ko naman na kailangan baguhin ito. Dito naman sa DBA, wag niyo na pong lagyan yan dahil optional lang naman, okay lang kahit wala. So dito naman sa country or region, syempre Philippines ang ilalagay ninyo. Tapos, kailangan niyo lang i-scroll down yan para makita niyo yung Philippines dyan na option. At i-click niyo lang po dyan sa box. Then after nyan, i-scroll down niyo lang para makita niyo ito. Foreign TIN, ayan. So lalagay niyo lang po yung inyong TIN number o kung sino yung TIN number na ginamit niyo dyan. And then, street address. So, fill upan nyo lang po yan ng mano-mano kung hindi pa kayo nakapag-fill up noon. Ako naman po ay same lang man po yung aking mga information na ilalagay. Kaya given na po dyan. Wala na po akong binago. At kailangan nyo din po pala malaman kung ano yung mga postal code nyo sa mga lugar ninyo. Dahil kakailanganin nyo po yan para sa pag-fill up dito. Kung hindi nyo naman po alam yung mga postal code ninyo sa inyong mga lugar, pwede nyo po yung i-search sa Google. Then, i-click nyo lang po yung box kung ang postal address ninyo ay same lang naman sa permanent address ninyo. Ito naman sa number 2, dito na tayo sa ating address. Makikita nyo na po dyan yung mga pinilapan ninyo. Pwede nyo po yung i-edit kung sakali man na marami kayong mga mali or nakalimutan yung lagyan, ganon. Scroll down nyo lang mga dito sa ating tax treaty dahil naka-cellphone lang ako kaya hindi nyo makikita lahat-lahat. Dito sa number 3, tax treaty. Are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? Siyempre, i-click nyo po yung yes, I am eligible. Then, click nyo po yung box, resident of the following country. Then, lagay nyo po yung Philippines. Scroll down nyo na lang po ulit para makita nyo po yung mga special rates and conditions na nasa baba. Lalo na yun sa mga cellphone lang ang gamit. Ako kasi cellphone lang ang gamit ko. Kaya medyo kailangan ko talagang matyaga dahil maliliit nga siya. Kailangan ko pang i-zoom. So, pag na-scroll down nyo po ito, makikita nyo na po yung mga given dyan na article and paragraph, 15% na reduced rate. Click nyo lang po yung mga box dyan lahat until na yung article 8 paragraph din para ma-zero reduced rate na siya. And, ayan, motion picture and TV royalties, may mga naka-given na po doon. So, i-click nyo lang po yun sa box. After nyo nga po doon, ma-claim lahat ng mga special offer. Ito na ang certification. I am eligible for reduced withholding rate, tax treaty. Yung 0%, 15%, 15%. So, ito na yung tax reporting natin. Piliin nyo nga po pala yung Go Paperless. Dahil yan po yung recommended na nakalagay dito. Mas easier ito kesa doon sa magpapadala pa sila ng sulat. After nyo po yan maklik, yan, Go Paperless, scroll down nyo lang. Dito sa number 6, ito na yung documents nyo. Makikita nyo na po doon. Pwede nyo pong i-click yung para makita nyo buong details. So, dito naman tayo sa unchanged status affidavit. Scroll down nyo lang, tapos check nyo yung box. So, dito, your signature, click nyo po yung box. Yes, I am beneficial owner, name in the tax identity section. So, ang akin naman mga ever since is yung pangalan ng asawa ko, TIN number ng asawa ko ang gamit ko doon. At yun din po yung nakalagay doon sa profile ko. So, hindi ko na siya binago para mag-match lahat ng information. I think, pwede naman na i-change nyo yun. Pero yung sa akin, same information lang lahat. And after nyan, wala pang mga few seconds, then approved na siya mga So, that's all. Good luck sa inyo.